So ang ating case ngayon ay tungkol sa isang empleyado na nagtatrabaho sa kumpanya and then later on, inilipat siya ni kumpanya sa agency. Etong case na to ay may GR number 252720 kung gusto ninyong mabasa yung kabuuan ng kaso. Nadesisyon na ng case na to noong August 22, 2022. So itong si kumpanya ay isang restaurant. Hinire nila si employee bilang isang messenger ng kanilang Human Resource Department o HRD. Later on, na-transfer siya sa kanilang accounting department pero same position, messenger pa rin. Eventually, etong si restaurant, inilipat niya itong kanyang empleyado sa isang agency. And then subsequently, nailipat pa uli ng isa pang agency. Gayunpaman, kahit nakadalawang transfer na siya ng agency, same pa rin naman yung kanyang position dun sa restaurant na to nung siya ay nagsimula nung 2002. Ngayon, bandang 2016, nasendan siya nitong agency at nung iba pang mga katrabaho ni Messenger ng isang notice o letter. Ayon sa letter na binigay kay employee, naglalaman nito ng termination ng kanyang services dun sa restaurant na yon. So ano bang dapat gawin ng isang employee ng agency na terminate yung kanyang serbisyo o assignment dun sa kliyente o kumpanya na kanyang pinagsisilbihan? Ang ginawa dito ng empleyado, nag-file siya ng illegal dismissal case. Pero hindi lang doon sa agency, kundi pati doon sa kumpanya kung saan siya naka-assign. So, ibig sabihin, dalawang kumpanya yung kinasuhan niya ng illegal dismissal. Pwede ba yun? Yes. In this case, si agency at yung restaurant. Nag-file si employee ng illegal dismissal case laban kay restaurant dahil sa ayon dito, 14 years na siyang nagsiservisyo doon sa restaurant na yun. Pero syempre, ang depensa ni restaurant, hindi ka namin empleyado. Empleyado ka nung agency na nag-hire sa'yo. Na-assign ka lang dito sa restaurant namin. In short, ang sabi ng restaurant, walang employer-employee relationship sa pagitan nito at ni messenger or ni employee. Si agency naman, ang depensa niya, hindi naman tinatanggal si empleyado sa kanyang trabaho. Nasa floating status lamang siya kasi nga nag-end or na-terminate na yung kontrata ni agency at saka ni restaurant. So, nasa floating status muna sa employee habang hinahanapan pa siya ng assignment sa ibang kliyente ni agency. So, inilalahad natin ng isa-isa yung argumento ng tatlong partido. Argumento ni agency, ni employee, at ni restaurant. Why? Kasi later on, malalaman natin kung kaninong argumento ba yung pinanigan ng korte. At anong batas ang pinagbasihan ng korte para panigan yung argumento na yon. Dito sa case na to, walang ebidensyang nakapagpatunay na si agency ang nag-hire kay employee. In fact, wala ngang contract of employment sa pagitan ni agency at ni employee. At isa ang malinaw na napatunayan na employee na siya ay 14 years nang nagtatrabaho sa restaurant. Dito napatunayan rin sa case na to na ang nagkokontrol sa trabaho ni employee ay ang kanyang supervisor and manager doon sa restaurant at hindi ang agency. At sabi ng korte, kahit pa nga ipagpalagay na si agency ang kanyang employer at paulit-ulit lang siyang dinedeploy doon sa restaurant na yon, ibig sabihin yung posisyon na inuukupa ni employee ay vital, necessary, and relevant doon sa negosyo ni restaurant. Kung kaya naman ang sabi ng korte siya ay regular employee ni restaurant at hindi ni agency. At dahil nga walang just or authorized cause yung termination ni employee, nagkaroon ng illegal dismissal sa ginawa ng kumpanya dito kay messenger. So para sa mga empleyado na dati nang nagtatrabaho sa kumpanya and then later on nilipat kayo sa agency, alam nyo na kung anong gagawin ninyo once na magpunta kayo sa DOLE
or mag-file kayo ng illegal dismissal case kapag kayo ay tinanggal ng walang substantive due process. So dito sa case natin, dahil may illegal termination, entitled sa employee ng full back wages magmula sa time na siya ay na-terminate noong September 2016 hanggang sa finality ng decision. Maliban sa full back wages, entitled din siya sa reinstatement o yung ibabalik siya sa dati niyang posisyon na hindi nawawala yung kanyang seniority. Pero dahil hindi na siya po pwedeng ibalik pa sa dati niyang posisyon, bibigyan na lamang siya ng separation pay na 1 month multiplied by years of service niya. So yung lesson na natutunan natin sa case na to, kapag ikaw ay isang empleyado ng agency, naka-assign ka or na-deploy ka sa isang kumpanya na kliyente ng agency at tinanggal ka o ibinalik ka sa agency ng kumpanya na yon, pwede kang mag-file ng illegal dismissal case kung hindi ka nahanapan ni agency ng trabaho within 3 months mula sa pagbalik sa iyo ng kumpanya, sa agency, return to agency or back to agency yung tawag doon. So within 3 months, ihahanapan ka ng work ni agency. Kapag hindi ka niya naihanapan, punta ka sa DOLE, file ka ng illegal dismissal case laban sa agency at doon sa kumpanya kung saan ka naka-assign. And let the court decide kung sino ang iyong real employer, yung tunay mong employer, si agency ba o dun sa kumpanya kung saan ka naka-assign or na-deploy. Para po pala sa mga nakakapanood ng Reels ko sa Facebook or sa Instagram, yung buong video po, yung full video ay naka-upload po sa aking YouTube channel. So, thank you for your support and continue sharing my videos para sa mga nangangailangan ng ganitong legal advice. Thank you!